Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila 2H, ngayon po ay araw ng linggo. At November 17, 2024, alas 4 ng hapon. At in-announce na po, wala pong pasok bukas ang mga eskwelahan. Yung mga mga opisina, hindi natin alam kung ano, depende siguro yun sa announcement line, lalo na pag private companies. Sa gobyerno, wala pa rin ako nakikitang announcement kung meron o wala. Well, anyway, abangan natin yan mamaya. Abangan natin hanggang lumalalim ang gabi. Kasi depende rin po yan sa sitwasyon ng ating weather. At kanina, update ko lang po kayo sa mga batang Maynila, mga kababayan. Ito, meron po litrato rito. Ito, mga kababayan, ayan po sa ating screen. Ito. Yan. So, nagbisita si Mayor Hani Lacuna. Mga kababayan. Ito, binisita ang ilang pamilya na ating inilikas dahil sa bagyong Pepito, mga kababayan. Patuloy po ang pagtutok at pagkalinga ng inyong pamahalaan sa sitwasyong ito. Nakataas pa rin po ang signal number 2 sa Metro Manila. Ang aking pong pakiusap na kung wala namang importanteng gagawin sa labas, ay manatili na lamang po sa inyong mga tirahan. O yan po ang paalala ni Mayor Hani Lacuna. At yan, ayan, nako po si Mayor Hani Lacuna. Parang batang yagit. Ayan mga kababayan. Ito yung maganda mga kababayan sa naglilingkod. Yung walang kaarte-arte sa katawan. Sabi nila dati si Hani Lacuna suplada. Alam niyo, suplada lang dating niya pero napakabait na tao po niyan ni Mayor Hani Lacuna. At pag lang medyo nakuha niyo ugali niyan, masarap pong kabanding yan si Mayor Hani Lacuna. At yan, kasama niya po yung ating mga kababayan. Diyan po sa mga lugar na kung saan sila po'y inilikas. Yan, may kwentuhan po nangyari. Yan po, si Mayora Hani Lacuna. At syempre, malamang namigay na rin sila ng tulong dyan. At yan, nangamusta. Alright, so ano pa ba? Ano pa ba ang At ito naman sa dito, sa monitoring area. Kaya patuloy po ang ating ginagawang monitoring sa bagyong Pepito. Ayan mga kababayan. Ayon po sa ating resident meteorologist ng Crucial Time po sa Maynila ay mamayang tanghali hanggang mamayang hapon. So ngayon medyo crucial. Kaya paglampas siguro ng gabi, masasabi natin na medyo relax na tayo. Ayan, hanggang hapon, kung hindi magbabago ang galaw ni Pepito ay maaari na lumabas ng bansa bukas ng hapon o gabi. Palagi po sinasabi na mag-ingat po kayo at pagdasal natin ang ating mga kababayan. Kaya natin ito. Ayan mga kababayan. So ayan si Mayor Hani Lacuna na nakatutok po dyan po sa kay bagyong Pepito. Maganda po yan. Kailangan bantayan natin kasi baka ma-caught off guard tayo, mabulaga tayo at dahil hindi natin pinagandaan ay mas lalo malaki po ang magiging problema. Kaya congratulations kay Mayor Hani Lacuna sa patuloy na pagtutok dyan po sa mga nasasakupan niya dyan po sa Maynila. Kaya swerte kayo mga batang Maynila. At hindi kayo pinababayaan ng inyong mayor, hindi katulad sa ibang lugar. Patulog-tulog lang ang mayor ninyo. Sa Maynila, hindi po. Sa Maynila, tutok na tutok po. Itong si Mayor Hani Lacuna, dyan po sa inyong lugar dyan sa Maynila. Kaya kung kukuha po kayo na magiging mayor susunod na panahon, 2025, piliin niyo po yung walang iwanan at hindi puro pagpapapogi. Kailangan po ang paglilingkod ay taos sa puso at walang iwanan. Kasi pag nangarap ka na mas mataas sa posisyon, iwanan mo na ang Maynila. Sana hindi ganon. Katulad ni Mayor Hani Lacuna na hindi nangangarap na tumakbo sa mas mataas sa posisyon. Gusto lang ni Mayor Hani Lacuna ay makapaglingkod dyan po
sa mga batang Maynila. Alright, Mayoranico Lacuna po tayo, Mayor Hani Yul. Hani Yul po tayo sa 2025. Alright? Okay, ito mga kababayan, dito tayo sa main topic. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ito po mga kababayan, update po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron pong bali-balita mga kababayan na ito pong si Duterte ay kakasuhan na. Ayan mga kababayan, ayan binabasa ko. Sabi po ni nirerekomenda ni Batangas Representative Jinky Beatrix Lubistro. Nagrekomenda siya sa House Committee of the House of the Representatives to recommend, ito mga kababayan, ito mabigat mga kababayan, to recommend, i-recommenda raw ng Quadcom, criminal charges against former President Rodrigo Duterte for alleged violations of international humanitarian law and potentially murder, citing the thousands of deaths tied to his brutal war on drugs. So, ayan, nagsalita na si Congressman Luistro. Guys, si Luistro mga kababayan ay taga Batangas, Batangueña po siya. At kababayan po natin siya. At yung sakop niya po yung distrito, yan po sa Bawan, Batangas. Ang mother ko po taga Bawan. Ako po isang Batanggenyo. Mother ko po ay taga Bawan, Batangas. Kumiya po. Kumiya ang kanilang apelyido. Kaya naman kung pipili po ang mga taga-Bawan ng kongresista, piliin nyo na po, ito pong si Congressman Beatrix Lubistro, Representative Jinky Beatrix Lubistro. Sigurado may maaasahan kayo rito at talagang magaling. Hindi katulad ng mga iba na pipitsugin na walang ginawa lang, kundi lumamon, kumain, magpakyut yan po sa House of Representatives. Hindi katulad ni Jinky Beatrix Lubistro na talaga namang nagtatrabaho. At kapag nakita nyo sa Quadcom ito mga kababayan, dito basta-basta nagtatanong ng kung ano-ano lang, talagang nag-research, talagang step by step, nakikita mo yung paano siya magtanong, at huhulihin ka. Simplihan niya lang, pero pagdating sa dulo, huli ka. So ganyan po si Congressman Jinky Beatrix Lubistro. At dahil nga sa mga tanong niya kay dating Pangulong Duterte, nakita niya na meron talagang dahilan para itong si former president ay makasuhan. Mismo sa bibig ni dating Pangulong Duterte, lumabas yung mga salita. Kaya sabi ni Beatrix Lubistro, ating kababayan, dyan sa Bawan, sakop niya yan. Kasuhan na, sampahan na ng criminal charges etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan. So may nag-react dito. Sabi niya, kala ko ba gagawa lang ng batas? Totoo naman po yun Lahat ng ginagawa nila dyan is in the aid of legislation. In the aid of legislation, gagawa ka ng batas. Pero, pag meron kayong nadiskubre na katulad niya mga ginawa, pwede kayong mag-file ng kaso. Pwede kayong mag-rekomenda base dun sa investigasyon na yung mga impormasyon na nakalap ninyo. Hindi naman yung Congress mismo ang kumbaga, as in, magpapakulo mo, hindi. Dadaan yan sa proseso. At, alam nga namang huling-huli mo na sa bibig na lumabas. Di ba? Tatahimik ka lang dahil wala kang in aid of legislation lang kayo. Hindi. Kahit sino pwede mag-file ng kaso. Kahit civilian, pwede mag-file ng kaso as long na merong ebidensya. At ito, galabasan na yung mga ebidensya. Sabi naman ni dating Pangulong Duterte, handa naman siyang Di ba, lagi niya sinasabi, sige, kasuhan niyo ako, magkita tayo sa impyerno. Magkita tayo sa impyerno, doon tayo magkita-kita.
Lagi niyang sinasabi, di ba? So, tama lang na magsampa ng kaso para doon magkita-kita sa imperyo. Yan po sa korte. Kasi mas maganda sa korte talaga. Kasi wala naman talaga mangyayaring kulungan at ano dyan sa kongreso gagawa lang talaga sila ng batas. Pero yung talagang kasuhan, yung talagang harapin mo yung kaso mo, sa korte po yan. At yun nga po ang nirekomenda ni Congressman Beatrix Jinky Luistro na gawin ng Quadcom na magrekomenda para makasuhan ng criminal case, criminal charges itong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan, yung ating update. Balik lang tayong konti dito sa sa bagyo mga kababayan. Good news lang po sa mga Catanduanes, mga kababayan natin sa ito. Catanduanes, malapit din sa ko to kasi dito po nakatira, dito po lumaki. Taga dito po ang father ko naman. Kung ang mother ko taga Bawang Batangas, ito namang father ko ay taga Birac, Catanduanes, Oragon po. Oragon. At ito po, Catanduanes po yung nadali ngayon ng bagyong Pepito. Kaya ito naman si Madam Leni Robredo na hindi po nawawala sa sirkulasyon. Alam niyo mga kababayan, grabe talaga to si Ma'am Leni. Hindi katulad ng isa na siya yung nakapwesto, siya yung pinapasweldo natin, pero nga lang tayo, parang ewan ko ba. Hindi katulad ni Madam Leni Robredo na hindi po swelduhan to, pero nakikita niyo naman kung paano tumulong sa ating mga kababayan. Ang ginawa po ni Madam Leni Robredo, siya po ay minobilize niyo po ang Angat Bayanihan Network for Catanduanes Relief Efforts. Former Vice President Leni Robredo announced that the Angat Bayanihan Volunteer Network is intensifying relief efforts in Catanduanes in the wake of Super Typhoon Pepito. Ayan mga kababayan. We are doing everything we can to support the people of Catanduanes, sabi ni Robredo. Malapit lang po Catanduanes, tatawid ka lang ng dagat from Bicol region Kasi Catanduanes, sakop din ata ng Bicol region yan Ay, Bicol yan Oh. So, although hindi niya nasakop yan kung mayor siya, pero siyempre mahal niya mga Bicolano. Kaya naman yan, sabi niya sa mga saro, sa mga inot na nagpaabot ng tuwang sa Satuya si dating Vice President Leni Robredo. Hindi ko naintindihan yun. Kasi Bicolano ako pero hindi ako marunong salita kasi isang beses na ako nagpunta ron. Matatanda ako noon, nag-motorboat kami. Tapos naka-AC airpat, nakasakay lang doon sa nakakapit habang pupunta kami sa isla. At alam ko lahat na nakatira doon, lahat ng bahay doon, simentado. Hindi pwedeng di simentado kasi yun po ang stopover ng bagyo ang Catanduanes So, magiging mahirap ang pagbangon pero kakayanin sa tulong ninyo. Maraming salamat po, sabi ni Kuwa dito kay Madam Leni Robredo. Okay, so yan mga kababayan, Angat Bayanihan Volunteer Network updates. Ayan, pumunta na mga kababayan at nagpaabot na ng tulong. Nag-mobilize na itong Angat Bayanihan Network ni Madam Leni Robredo para tulungan ng ating mga kababayan dyan po sa Catanduanes. Okay, so yun lang mga kababayan. Buti pa yung mga hindi sinisweldoan ng ating mga hindi galing sa kaban ng bayan ni kumikilos. Yung mga pinapasweldo natin, mga tulongges, walang ewan ko. Kaya sa mga kababayan, lagi kong paalala sa inyo, wag po natin kalilimutan sa darating na eleksyon, ay ilagay po natin yung talagang para sa bayan. Hindi po yung para sa sariling kapakanan lang. Tingnan natin kung sino tumutulong ng mga panahon ng sakuna, mga panahon na nangangailangan tayo. Tingnan natin kung sino yung tumutulong sa atin. At sino yung ayahay lang, at sino yung mga nandulong sa kanilang mga magagarang bahay, sa mga mansyon na bahay, pa-TikTok lang. Wag po nating ilagay yan sa ating balota. Ilagay po natin, bilugan po natin sa Gedli, sa Bilog, sa Oblo, ilagay po natin doon, bilugan natin yung mga karapat-dapat at yung talagang naglilingkod para sa ating
bayan, hindi po para sa kanilang mga sarili lang. Okay, so yun lang mga kababayan, ingat po kayo sa mga panahong ito. Huwag na po kayo lumabas, wala pong gagawing importante. At sa bahay lang kayo, mas maganda nga po yan. Relax, chill, di ba? Nood ng Netflix, sama pa pamilya. At kapag medyo hindi maganda ang panahon at medyo delikado, tulong-tulong. Wala naman na siguro, wala na yung mga malalapit naman na siguro sa dagat, sa tubig dagat, ya sa karagatan, nag siguro evacuate. At nasa safe place na at nandun na. Kagaya po ginawa ni Hanel ako na dinalaw na po niya yung mga nandun. Di ba? Di ba kasi wag matigas ang ulo kapag sinabihan na kayo mag-evacuate, evacuate na. Huwag yung mas importante yung buhay nyo kaysa sa mga kagamitan ninyo. Yung kagamitan ninyo, mapag-ipunan po uli yan. Pero yung buhay ninyo, isa lang po yan. Kaya, huwag po kayong manghihinayang. Mas panghinayangan ninyo yung buhay ninyo. At, yung mga mawawala, yung mga gamitan na yan, kaya naman kitain muli yan Di ba? At handa naman tumulong ang ating gobyerno sa mga nasa lantaan ng bagyo. Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, isa pa pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.